Guys, dito tayo sa Shell Susana. Guys, dumaan na kami dito kasi naayos ko yung ating action cam. So galing lang kaming Paranaque, pauwi na ng Tagaytay. Yan nga guys, no? So ano ba yung feedback ko? Actually 2 months, magto 2 months pa lang ata yung motor. So far nakapag PMS na tayo, first PMS, pagpalit na ng busina. Feedback ko, sobrang wala pa ring vibration sa makina. Siguro very minimal kasi syempre malaki yung displacement. Pero comfort wise, sobrang komportable. Siguro nung una, dahil kasi first big bike ko to, medyo awit ako, no? Nung inikot namin to sa Nasugbu, nanakit yung kamay ko, yung balikat ko. Siguro nanibago ako sa bigat. Pero over time, okay naman na. Tapos yun, masasanay talaga. Ganun naman daw talaga pag first big bike mo, nabibigatan ka talaga kadalasan. Yun, so ngayon medyo mas confident na ako talaga. I must say, medyo nasanay na rin tayo mag-shifting manual. So gamay na gamay ka na kung saan RPM ako mag-shift, magre-rev match, pag-downshift, which is sobrang tulong nun para lalo maging smooth yung andar, smooth sa clutch, smooth sa makina. Pag marunong tayo ng ganun, mga rev matching. After 2 months, naka 2,281. Wala naman ako maka-complain sa bike talaga. Comfort wise, chain siguro kailangan lang linisin kasi medyo humid sa amin. So mas madaling makalawang. Order na lang tayo ng chain cleaner, naka chain loop. Pero overall satisfied tayo sa takbo, sa walang kumakalansing, walang gumagalaw na pyesa. Sabi nga ni Sir Kael, kung may-ari ng Mountain Shop, kahit huwag ka na daw palagyan ng pipe. Kasi ang goal naman talaga ng gantong bike is for adventure, touring. So ang hirap naman na magtutour ka, gamitin namin ito mag north or south loop, tapos malakas yung pipe, diba? Nakakarinde din sa akin at syempre sa kay commander, kay Missy. So nag-decide ako na pwede for the meantime. So marami pa tayong kailangang kunin dito. Kailangan namin ng top box, kailangan ko ng riding gear para sa amin ni Mrs. Siyempre yung mga safety muna, basic kailangan natin. Ako titignan ko kung makakakuha tayo ng bagong helmet kasi itong empty helmet natin medyo luma na. In regards sa settings, no, ang napapansin ko kasi nag-review tayo ng mga iba-ibang nag-check tayo ng mga iba-ibang settings for night ride. Nakita ko talagang magandang settings is ito, naka 30 frames tayo per second. Tapos naka-manual tayo sa shutter speed na naka 1/60. Siyempre follow pa rin natin yung 180 degree rule para okay pa rin yung blur, motion blur. Then, so okay naman. ISO naka-auto din para bahala na siya mag-set ng ISO para hindi grainy. Pag kailangan lang, pag maliwanag naman, mag-a-adjust din siya. So goods pa din. Ayan ang settings natin. Manual, 30 frames. Tapos update na rin pala sa mic natin, wired mic natin na lavalier mic galing kay Racing Boy. So ito na yung quality. So feeling ko nahanap ko na yung sweet spot, which is cheek pad na medyo malapit sa corner ng bibig natin para less yung wind noise, naka dead cut. Naka negative 1 tayo sa gain volume para hindi masyado malakas, hindi rin ganun kainit, sakto lang. So bakit nga ba specifically ito yung kinuha natin, yung Bosch 525 DSX? So isa sa main reason talaga is abot ko yung height, which is at 810 mm. Tapos eventually pinatabasan natin yung seat, so parang naging 790 na lang siya. So mas abot na din talaga yun. Tapos syempre yung looks din, consider din natin yan dahil maganda yung tsura, hawig no mamahaling brand, yung premium brand na
BM. Plus yung lalala na yung spec. Kasi previously parang nasa 470cc lang ata. So ano nga pala guys, kahit 525 yung model na to, hindi siya 525cc. It's 494cc. So yun, just to clarify lang. Busog sa specs, naka switchable ABS, traction control, and may tire monitoring pressure system. Hindi na tayo magkakabaka kung malambot ba yung gulong kasi nakikita na natin. KYB na suspension. Mulaklak mo. Kailangan ba natin bumili? May Gcash naman. Guys, bili tayo ng bulaklak dito sa Tagaytay Flower Shop. Rose, red rose. Mamang. Ayan, 4 pieces. Mahal na. Dun. Eh, sa taas ako eh.